Good day, everyone. My report is all about right-based approach, and my objective is to know what is right-based approach and how we able to apply this in social work practice. So before we deal with this, my main topic is we go on first to the human rights. Human rights. So human rights are rights inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. So based sa definition, so ang human rights daw kay sa sugod pa pagkabata na nagid tay right, no, ang right nato is right to life and right to health. So naanagid sa tuwa nga mga human to have the right of everything. So, but has the limitation of, because if you are kung malimit kung musobra maguga sa imong rights, so naa kay maapakan nga uban nga rights. So the human rights is always inherent to the people. So just like the dignity or the worth and dignity of the people, so inherent po siya because we are the likeness of God's. So muna likeness of God's, we have the value value sa ato ang kinabuhi. So the human rights is innate na sa ato is because we have the right to education, right to access health, right to live, so right to freedom. So we have the right. So ang human rights is implemented by the UN. So natay human rights law, which is the Universal Declaration of Human Rights in 1948. So muna ato ang UN ang nag-declare sa human right para sa mga tao. It is because sa kasagsagan sa World War II, so dagang kayo mga na-displace, na injustice, inequalities nga nahitabo sa ato ang kalibutan. So that's why in General Assembly, they declared the human rights that people have to enjoy their rights in living, kung unsa ilang trabaho, and then all of the legal rights nga pwede nato buhaton sa ato ang kinabuhi. Ano sa ikaupat nga slides, which is naay gi-present nga record ang UN na 13,842 deaths associated with 12 of the world's deadliest armed conflict in 2021. So ang kasagaran jud naay mga civilian, so almost majority nga civilian ang nadamay or namatay, and isa ka 1 in 8 were women and or children. So diri ang information is most vulnerable gyud, no, sa labi na sa war is ang mga children o women. So mo jud ang mga vulnerable sector nga naapektuhan jud when it comes to displacement. So as ang uban is bisang asa na sila nagpuyo, no, na relocate sila, it is because na force sila nga muhawa sa lugar. It is because kanang gubot na kaayo, and then daghay mga nangamatay nga tao, and then also dili lang sa war pod, naapoy mga violence, human rights violation, so katong mga naapakan nga mga human rights, and also persecution katong mga naharas. So daghan mga klase sa violence po, domestic violence, labi na sa mga babae, no, and then sa mga harassment like sa rape, so daghan po siya. So ni surpass gid sa 100 million in May 2022. So estimated 41% of people forcibly displaced worldwide were children according to 2021. So 40% atong 2021 out of 100, but karong 2022 mas nidaghan pa gid siya, niabot siya og 100 million ka mga cases, no. Wala pa ilabot sa katong mga past nga mga naagi nato nga discrimination sa war,
labi na tong sa World War II daghang kay nangamatay didto so mga injustices nga mga nahitabo, mga civilian nga nadamay. So sa World War II na ay 75 to 80 million ka mga tao nga nangamatay within that conflict. Slides which is gusto lang nako differentiate ang need-based and the right-based approach of in the social work practice, no. So the need-based approach is focuses on immediate causes of the problem. So example ani is kanagong mga calamities o na may crisis nga mahitabo. So ang gi-aid lang dia it is the present problem, no, which is maghatag lang ka og mga needs sa people or mga basic needs sa people na kinahanglan nila para dili kaayo sila maglisod sa current situation nila. So ang ginabuhat anang need-based approach is giving the needs of the people. So dili siya ingon makapa-change gyud sa situation, individual situation na pagmuhatag ka is naa siya kabaguhan nga mahitabo, but the present situation lang siya, no, ang most likely nga mabag-o, but the underlying situation which is for example is dili nimo ma-aid ang usa ka situation or a problem in terms of time na nabahaan sila, but nabahaan ang mga pobre. So mas mopobre pa gyud sila. It is because wala pa sila trabaho, nawad-an pa sila og balay, and nawad-an pa sila og mga panginahanglan sa balay like food and water and mga basic needs nila. So unsaon na nila pagbangon. So that's why ang maghatag ta og mga assistance sa ilaha, but in a short term lang, dili siya in a long term na intervention. So intervention sa, but in the right-based approach focuses on the structural causes and their manifestation. So sa structural sa right-based approach is the structural causes. So we are basing on the background, no, background sa client nato, tan-aw nato kung unsa ang hinungdan na wala siya ka-cope sa iyang problem, and also we are basing on the changes, no, kung unsay gusto nato ma-change or ma-develop sa usa ka tawo or unsang ilahang mga mulo sa society. For example is kanang na rape victim. So we are applying need-based, no, for the meantime. So mag-apply ta og pwede nato siya ihatod sa facility nga ma-secure siya, then pwede nato siya hatagan og ang mga needs niya for temporary lang sa, and then but in the right base is we are dealing with the changes or the development of a client na hatagan nato siya justisya para mawala ang discrimination about sa iya. So we have to put it confidentially, no, na ay mabag-o sa iya, dili siya mahadlok na mugawas na, dili siya mubalik sa iyang social functioning, dili siya mawala ang iyang pagka-depress ka trauma, but in a process. So mo to ingon na structural causes na in a process nato nga maayo or ma-aid or mahatag kabag-uhan ang usa ka situation sa ato ang client. So that is the difference. Ang need base is the current situation, and the right base is how we will change or empower the client, no, or develop in terms of giving the right for the client to participate, client right to back in social functioning. So naay kabaguhan nga mahitabo based on the UP Diliman, no. Ang right-based approach daw is a conceptual framework or the process. So
This is a systematic process na dili siya basta-basta nga mabag-o dayon, but ang point diri is to make a change, no, to make, so naa siya process nga mahitabo for development, no, for development of the community, the individual, no, but we are basing on the human rights, no, we are basing on the human rights or the international human rights law, no, ginabase nato dito ang ato ang pag-intervention, pag-intervent sa client. So ginabase nato dito ang ato ang, that's ang ato ang process. So muna siya ginaingon na right-based approach. So we are basing on the rights of the people, the community and the society. So now naata karon diri sa right-based approach, no, the 7 slides nga i-show nako is nata sa right-based approach, what is the meaning. So para masabtan gyud nato pag-ayo ang right-based approach, what is the meaning of right-based approach. So according to Oxford Dictionary, so ang right-based approach is to empowering the vulnerable individuals and groups to make decision about their lives. So i-empower nato ang ato ang client, the individual or the groups, no, for the specific information, no, the groups, which is maka-decide sila kung unsa ang ilahang buhaton, and then kung unsa ang ilahang right nga pagabuhaton, kung unsa ilang gusto gyud nga mahitabo sa ilahang kinabuhi. And then also it is also nga ilahang voice ba, mahimo sad sila voice ug mahatagan pud sila og value as individual na makuha ang ilahang gusto, makuha gid ang justice or the equality sa ilahang pagpakinabuhi sa community. So that is the right-based approach. Now, based on Shirley Gatineo Gabil, Fordham University in New York, USA, so ang right-based approach daw is can lead to equitable allocation of resources and powers. So matarong gyud og distribute ang mga resources. It is because ang ato ang client have the right to access for the resources and also the power. Now, based nga sa right to vote, so naatay power to vote, no, mapili sa ato ang leader, and also naatay right na mo access pud sa ato ang mga resources, no. Based on that right, so mahatag og naay equality nga mahitabo sa pag-distribute sa resources nga kailangan sa mga tao. So then the right-based approach to social work practice at different levels of intervention. So naatay different level of intervention sa right-based approach. Ang una diha is the individual, so naay individual, and then second is the community, and also is the society. So mo na ang tulo ka mga level for intervention. So dili lang kay individual ang imong matabangan, but also the community and also the society na kung asa ta gikan, but dili lang siya micro but the macro level of intervention. So diri na ta sa ikawalo nga slide. So the principle of right-based approach. So natay ginatawag nga panel sa ato ang right-based approach. Mo na ginaingon nila nga panel principle. So the panel principle is, ang una is P, which is the participation. So everyone has the right to participate in decision which affect them. So everyone na-adjust sila right to participate, no. Gihatagan gyud nato sila og right to participate para mag-decide sa ilahang sarili, labi na tong mga ilang mga mulo sa ilang community or mga needs nila sa community nga gusto nila mabag-o. So they have the right to participate on that.
Okay? And then A is the accountability. So accountability is human rights standard must be monitored. So ang accountability is dituan ni siya mabilong sa government. So kung unsang ilahang dapat buhaton, naa sila monitoring nga mahitabo, naapod sila are responsible for distributing the resources, it is because naamang good tay tax, no, naatay contribution sa ato ang society. Labi na tong mga example for this mga sector nga farmer, then kita tanan mga tao. Dili man ta kaingon nga gamay ra ka ato ang kuan, labi na tong mga nanarbaho. So dagko gid sila tax nga na-contribute sa ato ang government. So naatay rights to access the health, the education, tanang mga public nga institution naatay right para moapil ana, no? So they are the responsible for that and the authority, no, para mo distribute ana. And then also naatay mga maka-violate, kung naay maka-violate sa human rights, so naapod ang ato ang mga responsible, ang mga duty bearer na to nga mo hatag og judgment about the mga violation or mga naay mga naka-violate sa human rights. So sila pod ang accountable ana. And then also the N or the non-discrimination and equality. So all forms of discrimination must be prohibited, prevented, and eliminated. So kato tanang mga discrimination, injustice, and also the equality nga nahitabo sa ato ang country must be eliminated, no? O ma-prohibited siya, bawal siya, and ma-prevent po nato siya, and also ang pinakanindot jud diri ang ma-eliminate, no? So pinakanindot nga ma-eliminate tong mga non-discrimination and inequality sa ato ang country. So dapat mawala gina siya para ma-access ginato ug tarong ang ato ang mga rights. Okay? Then second is the empowerment. So individuals should understand their rights and should be supported to participate in development of policy and practices which affect their lives. So ang empowerment, so kailangan jud nato as a professional social worker, no, nga i-empower ginato, encourage ginato ang ato ang client that they have the right, no, they have the right na they have the right nga iingon nila ang ilahang mga needs, ingon nila ang gusto nila mabag-o, and also they have the right to access sa ato ang mga services na ginahatag. So kailangan jud nato i-encourage sila, no, i-empower nato nga they have to participate, no, they have to make their own decision sa ilahang kinabuhi, no. And then this right-based man pod is can help to advocate, no. Pwede po nato sila advocate na for example sa mga rape victim nga naakay right jud nga mo padimanda sa imuhang sitwasyon karon nga naagian. So you have the right jud always. So next is the legality. So the human rights approach recognize the human rights are legally enforceable and links with the national and international human rights law. So ang ato ang right is based gid sa legal, no. Dili gid siya illegal nga this is not the human rights violation, no. But if the human rights violated, so naa siya mga laws nga mag-enforce to aid or to counter that human rights violation. For example is kining mga violence, mga harassment, rape, like mga crime. So naa ang
ang principle of right-based approach, so naatay mga legal basis nga pwede natong mahatagan og hustisya, no? Walay injustice nga mahitabo. Mahatag hustisya nato ang mga tao nga nanginahanglan pod ato nga naapakan ang ilahang mga rights. So that is the legality naatay international law nga nag-implement ana. So naapoy nagaprotect sa to so which is the international law, mga law nga nagprotect of the human rights. Is the pattern of right holders and duty bearers. So ako alang siya ni-explain what is our role and also the role of government, no, kung unsang ilahang gampanin ug unsa pud ato ang gampanin as community and the government. So ang right holders is all the individual human beings. So kita tanang mga tao, we have the right, no, right to health, right to education, right to work, no, right to freedom of speech. So naatay right all of that, basta dili lang tama ka violate sa human rights, na muna ginatawag nga human rights violation. So dili gid tama gid ang ato ang ginabuhat. Okay? So as a right holders, kailangan po nato nga mo participate sa ato ang government. It is because kay kung dili ta mo participate, so dili man pud na pugson sa government nga kailangan jud nimo participate ana nya dili day siya gusto. So you have the right na dili pud mo choose to participate, but sa ato karon is naagid tay right to participate those mga activities or mga programs nga ginahatag sa government kay para man po na sa ato ang kaayuhan, di ba? So ang right holders is the participation to the duty bearers, no, kay sila man ang nagademands, kita ang nagademands sa ato ang rights nga natay rights nga mga eskwela, so naman tay mga public nga schools diri, no. And then ang duty bearers sila pod ang mo-fulfill sa ato ang rights or the responsible for our rights. So sila ang mohatag sa ato ang education, mga libre nga edukasyon. And then also sila ang mohatag sa ato ang libre nga pangpa-ospital. So natay mga PhilHealth karon, no, nga ginakuan sa government. So sila pod ang accountability to fulfill the rights of the people. So para ma-enjoy nato ang atong rights. So that is the cycle of, no, naate participation and ang government has the accountability, no. But naatay problem. The reason rights holder can claim their rights and duty bearers can't fulfill their duties are called capacity gaps. So ang problema lang diri, if the right holders is dili siya mahadlok siya mo claim siyang rights. For example, is the different abled person. So na mahadlok ang uban, mahadlok sila nga mo claim silang rights. It is because nga kanang ma-discriminate sila, no? Maulawan sila. And then naapoy uban nga maingon na lang, sige na lang, dili na lang ko mo claim, it is because mo namang jud ko, inaani naman jud ko. But in the right-based approach or the pattern of right holders and duty bearers, dapat naagit ta participation para makuha gid nato ang kabag-uhan sa ato ang kinabuhi, no? No, for example kanang mga different abled person natay mga different abled person nga naa jud sila confidence and courage and dili sila maulaw nga present nila ang sarili nga mo access sa mga programs nga gihatag sa government. So ma-fulfill gid ang ilang rights. It is because of the participation nga kailangan jud mo participate ang usa ka client or usa ka, kung dili ba ang client o dili client nato, no, but the people,
no, naagi participation. And also pag naapoy capacity gaps ang duty bearers, for example of this is kulang silag skilled to lead the people, no, dili kayo sila kumbaga sa construction worker pa ba, di sila eskilado o dili sila qualified nga mo lead for the people, no, na naara daytoy ka ng murag backer ba nga makasulod sila na. But and then napoy uban nga for example is ana sila personal interest, no, di ba? So dili matugunan ang mga panginahanglan sa kaning mga tao bisan pag naa sila pangayo sa government nga wala gyapon gitagad. So naay mga corruption nga nahitabo, naay mga pabor-pabor lang nga tagan. It is because of the personal interest. For example, na magitay-gitan-aw ninyo guys nga documentation sa Kidapawan. So for example for that is dako jugay capacity gaps ang government, no. It is because wala jud nila gitagad or wala nila gihatagan, wala nila gi-fulfill ang ilang duty as a duty bearer sa ilaha sa kadtong lugar nga wala gid nila dungga ang mga tao. So kadto kanang obvious kayo nga wala gid pakialam ang government sa ato ang farmers, labi na sa mga farmers. That is pinaka-importante gid sa ato ang country.